nakalululang yaman, magarbong pamumuhay at maluhong pamumuno. Ganito isinasalarawan ng ilan ang 2 dekadang pamumuno ng rehimeng Marcos sa bansa. The Marcos years was really the golden era of the Philippines. Nakuha natin ang territorial integrity, independence, freedom, justice, and democracy. Nang mapatalsik sila sa kapangyarihan, isa sa agad inimbestigahan ang mga umano'y itinago at nakaw na yaman. Nang maupo bilang Pangulo si dating Pangulong Aquino, ang kanyang naging unang kautusan, ang Executive Order No. 1 o ang batas na nagtatatag sa PCGG o Presidential Commission on Good Government. Ahensyang itinatag para bawiin ang ill-gotten wealth ng mga Marcos, maging ng kanilang cronies. Sa kanilang pag-iimbestiga noon, tinatayang nasa 10 bilyong dolyar ang kabuang ill-gotten wealth ng mga Marcos. Noong March 20, 1968, yun ang unang nagbukas ng account si William Saunders, na ang talagang tunay na katauhan ay si Ferdinand Marcos. Noong sumunod na araw, March 21, 1968, hindi naman nagpapatalo si Ginang Imelda Marcos, nagbukas din siya ng kanyang sariling account sa pangalan naman ni Jane Ryan. At itong mga accounts na ito, admitted nila na nasa kanila dahil na yun ang ruling ng Supreme Court natin doon sa forfeiture petition noong July 15, 2003. Makalipas ang mahigit 20 taong pagkakatatag ng PCGG, umabot sa 88.4 billion pesos ang halagang nakolekta na ng PCGG mula sa ill-gotten wealth ng mga Marcos. 3.1 billion pesos o 4% sa Administrasyong Aquino. 16.6 billion pesos o 20% ang nakolekta sa Administrasyong Ramos. 1.63 billion pesos o 1% sa Administrasyong Estrada. At 61.5 billion pesos o halos 75% ng kabuuan ng nakolektang ill-gotten wealth ang nabawi ng Administrasyong Arroyo. Malayo pa ang landas sa tatahakin sa paghahabol sa mga umano'y nakaw na yaman. Ayon sa PCGG, sa kasalukuyan ay may $120 million pa ang kailangan bawiin ng ill-gotten wealth. Matagal ang proseso sa paghahabol ng mga nakaw na yaman o mga kasong kaugnay ng mga sinasabing nakaw na yaman. Kaya mula pa noong panahon ni dating Pangulong Ramos, usapin ng settlement o pakikipag-ayos sa pagitan ng gobyerno at pamilya ang isinusulong ng bawat administrasyon. Sa ilalim ng Administrasyong Ramos na naging dating AFP Vice Chief of Staff at pinsan ni Marcos, nagkaroon ng settlement sa mga Marcos kung saan 75% ng ill-gotten wealth ay babalik sa pamahalaan at 25% naman ang mapupunta sa pamilya Marcos. Lahat ng administrasyon, sinasabi namin, gusto namin mag-settle, gusto namin mag-negotiate. Lahat. In fact, yung panahon ni Ramos, nagkapirmahan na, pero binawi nila. Binawi nila yung settlement. Mula nun, wala na, natulog na lang, wala nang nangyari. Maging ang kasalukuyang administrasyon, bukas din sa usapin ng settlement. Because I was exploring the possibility of settlement. Why not? Di ba? 520 cases yan. Involving the Marcoses and their alleged cronies. Pwede naman pag-usapan eh. The Supreme Court itself, the highest court of the land, says, mag-usap-usap nga kayo. Instead of you clogging the court with your cases, puro kayo kasuhan, ang yumayaman lang, abogado. Diba? Instead of put an end to it, closure. And look, if we're negotiating with the NPA, with the MILF, why not with the Marcoses and their alleged cronies? Why not? Isa sa mga naging kontrobersyal ang koleksyon ng alahas ng dating unang ginang Imelda Marcos. Extravagance? If it is for good to and beautiful, I plead guilty and greediest. But who is not? It's our dream to be overly beautiful, overly everything. Kamakailan, naging laman ng mga balita ang pagsusubasta ng mga alahas ni Imelda.
Tatlong uri ang mga alahas na ito. Ang Malacanang Collection na naiwan ng mga Marcos nang patalsikin sila rito. Ang Hawaii Collection na galing sa tinirhan ng mga Marcos sa Hawaii. At ang Rumeliotes Collection na tinanggang ipuslit ng Griegong si Demetrios Rumeliotes. Tinatayang nagkakahalaga ang tatlong koleksyong ito ng 15 bilyong piso. Ilang beses nang tinangkang ibenta ang mga alahas na ito, pero makailang ulit rin itong pinigilan. Hindi lang naman ako dyan nagmamadali. Sa lahat ng dapat i-dispose. Dinidispose din namin yung Baguio Mansions. Yung bakasyonan ni na Marcos, dinidispose namin yan. Nagdi-dispose na kami ng ibang property, shares of stock. Nagkataon lang na na-highlight ito ng media. Kasi nga,